Mga ka-Republic, on the road na naman ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Pagkatapos ng maikling pahinga mula sa pocket tournament sa Doha, Qatar, lumipad ulit ang ating national team papuntang Taipei para sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa third and final window ng Asia Cup qualifiers. Sa kabila ng dalawang talong nalasap sa Qatar, excited ang buong kupunan sa nakatakda nilang laro kontra sa Chinese Taipei bukas. Depende sa magiging resulta ng laban kontra sa host country, malalaman kung nagtago nga lang ba ng laro ang Gilas sa sinalihang pocket tournament sa Qatar. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kunting pahinga lang at nagbiyahe na ulit kahapon ang Gilas Pilipinas. Sa pagkakataong ito, sa Taipei naman ang destinasyon ng ating national team para sa third and final window ng FIBA Asia qualifiers. Muling haharapin ng Gilas ang kupunan ng Chinese Taipei na una nang tinalo ng mga bataan ni Tim Cone nang magharap ang dalawang kupunan dito sa Maynila. Gustong makabawi ng mga Taiwanese kaya pinaghandaan nilang mabuti ang third and final window na ito. Ngunit asahan din na sisikapin ng ating national team na mapanatili ang dominasyon laban sa karatig bansa. Excited si Justin Brownlee na muling i-represent ang bansa sa isang opisyal na FIBA competition. Especially daw at naglasap ng dalawang talo ang Gilas sa pocket tournament sa Qatar. Gusto ng Gilas naturalized player na mapasaya ang mga fans na nadismaya nang matalo ang Gilas sa Lebanon at Egypt. Hindi official games ang pocket tournament sa Qatar at inamin ni Coach Tim Cone, sumali lang doon ang Gilas bilang bahagi na ng paghahanda ng ating national team para sa FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia na gaganapin sa buwan ng Agosto. Alam naman nating lahat, may kanya-kanyang mother team ang mga player ng Gilas at isang pagkakataon daw ang pocket tournament sa Qatar para maging pamilyar sa isa't isa ang bawat miyembro ng ating national team. Inamin din ng Gilas coach, kung nagkataon daw na hindi pa tayo qualified sa FIBA Asia Cup, baka raw hindi sila sasali sa pocket tournament sa Qatar at ihahanda na lang niya ang kanyang kupunan para sa qualifiers. Since qualified na nga ang Gilas sa Asia Cup, gagamitin din daw nilang preparasyon ng mga games dito sa third window. Una nga ay laban sa Chinese Taipei, bukas yan. At sa February 23, laban naman sa New Zealand na gustong-gustong makabawi sa Gilas. Maaalalang tinalo ng Gilas ang Tall Black sa MOA Arena noong November 2024. At ayon sa mga report, ampalayang-ampalaya ang mga fans ng New Zealand, pati na ang buong koponan na sa unang pagkakataon ay yumukod sa Gilas ang kanilang national team. Kaya naman pinaghandaan daw nila ng husto ang muling pakikipagtuos sa koponan ni Coach Tim Cone. Sa ating tingin, madaling malalakdawan ng Gilas ang Chinese Taipei at kung totoong nagtago ng baraha ang Gilas sa pocket tournament sa Qatar, ito na ang pagkakataon upang ilabas iyon ni Tim Cone. Mayroon naman ang mga nagsabing sadyang humina ang ilalim ng Gilas sa pagkawala ni Kai Sotto. Mahirap po na ng void na naiwan ng 7'3" Pinoy bigman, bagamat nariyan naman sina AG Edu. Pero syempre iba pa rin ang presence ng isang Kai Sotto. Dahil din sa injury na tinamo ni Kai Sotto, kaya ipinasok ni CTC si Troy Rosario sa Gilas lineup. Pero hindi rin naman ito nagamit sa Qatar pocket tournament. Ewan natin kung mabibigyan ito ng playing time kontra sa Chinese Taipei. Anyway, all out ang ginawang paghahanda ng Tall Blacks para sa muling pakikipagtuos sa Gilas. Top seed ang Gilas sa Group B with 4 wins and no losses. Samantalang number 2 ang New Zealand with 3 wins and 1 loss na ibinigay nga sa kanila ng ating national team. Kaya naman nagbalasa ng lineup ang Tall Blacks, isinama na sa kanilang roster ang kanilang mahuhusay na player upang siguruhin hindi sila madadalawang sunod ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Kung muling mangingibabaw ang Gilas, mapapanatili nila ang pagiging top seed sa Group B. Maaagaw ito sa kanila ng Tall Blacks kung matatalo sila sa kanilang laban sa February 23.
Pero gaya nga po ng nasabi na natin, manalo at matalo ay qualified na ang Gilas sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia sa buwan ng Agosto. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Colleen Bertudes. Salamat po sa comment na yan. Sa iyo rin, shoutout Edwin Pereras. Kay Tulintin ito, pinapatungkol. At sa iyo rin, shoutout Loribens Vlog. Pwede, posible yan. Sa iyo rin, shoutout Edward Garais. Sa mga haters, galit din siya. At sa iyo rin, shoutout Erwin Santiago. Tungkol naman ito kay CJ Perez, nahihirapan daw. At sa iyo rin, Alfredo de la Serna Vlog. Yes, mga talangkaan tinutukoy niya. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka dyan, kabayan. Sa iyo rin, shoutout Edwin Filisardo. Galit din ito sa talangka. At sa iyo rin, Nestor Ladera. Maduming maglaro. Oo, napanood natin ang taga-Lebanon. At sa iyo rin, Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.